she's still heavy on medications. At isa sa mga side effects ng mga gamot niya ay ang pagkakaroon ng hallucination. So, maaring may mga sabihin siyang hindi totoo. Pero, Doktora, totoo pong nag-e-exist yung pangalan na sinabi niya sa akin. Totoo pong may Odessa at totoo rin pong nawawala ko yung anak ko. Kahit pa, ang mas mabuti sa ngayon, wag muna nating paniwalaan o seryosohin lahat ng mga sasabihin niya. Hintayin na muna nating gumaling siya. Ibig ba sabihin, Dok, hindi ko pa rin malalaman kung sino may gawa niyan sa kanya? Hintayin muna nating magising siya ng tuluyan. At pag nangyari yon, saka po tayo makinig at maniwala. Sige po, alis na ako. Salamat, Dok. Francis, sabi niya kanina, si Odessa raw ang kumuha kay Ana. Tinanong ko siya kung sigurado siya at tumango pa nga siya eh. Kung totoo yun, bakit alam niya? At bakit ngayon lang niya sinasabi sa'yo? Hindi ko din alam eh. Siguro nga tama ang sinabi ng doktor. Baka gawa-gawa lang ng isip niya yung mga sinasabi niya. Huwag muna tayong maniwala. Evelyn, hindi pa ba tayo uwi? Mauna ka na, ate. Dito lang muna ako. Hintayin kong magising si Glenda. Gusto ko kasing marinig yung mga sasabihin niya tungkol kay Ana. Evelyn, hallucination nga lang daw, di ba? Kung ano-anong pumapasok sa utak ni Glenda ngayon. Kaya hindi ka pa pwedeng basta maniwala. Pero paano kung totoo, ate? Hindi mo nakita eh. Kanina kahit hirap na hirap siya, magsalita, pero gusto niyang ipaintindi sa akin yung gusto niya sabihin. Ganun ka-importante yun sa kanya. Evelyn, alam ko gustong-gusto mong mahanap si Ana. Alam ko rin na ngayon, mas lalo kang may hope because of what's happening lately. Pero Evelyn naman, tama si Francis. Hindi tayo pwedeng basta maniwala kay Glenda ngayon. Di ba doktor na mismo kausap mo? Anong sabi? Huwag basta maniniwala sa sinasabi ni Glenda. Ate, pwede talagang si Odessa eh. Kasi noon pa man, ginugulo na niya yung pamilya ko eh.